At para sa ating panibagong yugto ng kabanata ng ating mga pangyayari sa ating buhay. Isa pong magandang balita, ang nanay po ng isang batang 5 taong gulang na pinatay sa Valencia, Bukidnon na ginahasa po ay makakauwi na po. At dito ko hinahangaan ngayon ang isang vlogger na OFW din. So, bago yan, intro muna tayo. Isang magandang balita po para po sa mga kasubaybay sa ating mga marites sa araw-araw. At ito po yung marites na legit. Higit po sa lahat ay thank you syempre sa ating source na napaka-legit. At siya po ay dapat ko ding bigyang pangalan ngayon dahil siya po ay hinahangaan ko na po talaga sobra sa pagka-legit ng kanyang ginagawa. Si Sir John po sa istorya ni Juan. Siya po yung isang dapat vlogger na talaga na dapat pinapasikat. Una, legit yung sinasabi niya, informative talaga, tapos higit sa lahat, malinaw, at talagang makahustisya. Higit po sa lahat ay napakalaki pong tulong na ginawa niya para po sa nanay ng batang biktima ng rape sa may Valencia, Bukidnon. Ito nga po yun. OFW po ang nanay ng bata at naiwan po siya sa pangangalaga ng mga kamag-anak niya dito sa Pilipinas. At kamakailan nga lang po ay naulat at nag-viral talaga siya na isang 5 taong gulang sa Valencia, Bukidnon ay natagpo ang patay na sa may tubuhan. At dahil nga po dyan ay nagkaroon po ng napakalaking problema ang isa nating OFW dahil noong November lamang po pala siya umalis ng Pilipinas papunta sa abroad para mag-OFW nga po. At napakalaking dagok dun para sa kanya dahil alam nyo naman ang kalakaran na hindi ka makakauwi hanggang hindi mo tatatapos ang kontrata pero makakauwi ka rin. Depende sa kung anong rason. At napakalaking tulong po ng ginawa ni Sir John sa FB Live niya sa istorya ni Juan na alam nyo ba doon, nakakausap niya yung talagang tinatawagan niya yung mga kailangan ng tulong ng mga OFW at isa din po siya sa nagpakalat po ng GCash number ng kapatid ni Ma'am Jaylin, tapos yung OFW natin talagang pinapabigyan niya ng pagkakataon na makapagsalita, talagang nakakausap, ganun. Higit po sa lahat ay napakalaking bagay po na siya po talaga nakikipag-ugnayan sa mga biktima ng mga ganito mga sitwasyon. Tapos nakipag-ugnayan siya sa OWA, sa BMW, mga ganun. Tapos sa Polo para matulungan yung yung kapwa natin. So yun, kaya ko din in-share yung story na to para malaman nyo po na talagang legit po siya magbigay ng impormasyon. So dapat nyo din pong malaman at kailangan pa din naman po ng cash na tulong ng ating kapwa Pinoy na uuwi na rin po. Opo, legit po, makakauwi na po siya. Pinakita po ni Sir John sa istorya ni Juan, yung ticket niya sa passport, kaya talagang tinatawagan niya yung nanay. At higit po sa lahat ay lahat po talaga ay nagtulong-tulong para mabigyan din siya ng pera kasi alam niyo mahirap din po talaga sila. Kaya po siya nag-abroad at talagang wala pa siyang ipon dahil isipin niya naman kakaalis lang niya noong November tapos naging biktima pa ng ganitong karumal-dumal na karahasan yung anak niya. Tapos kailangan niya talaga emergency exit at yun, sa awa din ni Lord, pinauwi siya ng kanyang amot. Lahat ng papeles niya ay kaagad-agad ng po niyang inasikaso at sa awa naman ni Lord ay napagbigyan po siya at makakauwi nga po siya dito sa Pilipinas. At syempre ang istoryang ito na aking ibabahagi ay galing po mismo sa sa aking hinahangaang vlogger, si Sir John sa istorya ni Juan. Okay po, so ayun naman po at higit po sa lahat ay dun po sa istorya ni Juan, inilagay din po dun ni Sir John yung GCash number ng kapatid ni Ma'am Jaylin. So, pwede din po kayo magbigay ng tulong dahil para po sa burol at libing po ng anak niya, kailangan pa nila. Nakasamaang palad nga po ay nauulat din na yung pumatay sa anak niya
ay sumuko nga po sa mga pulis, kaso nung nandun na nga daw po siya sa kapulisan ay habang nagbibigay siya ng kanyang judicial confession ay inagaw daw po niya ang baril ng isang pulis na nandoon at binaril po ang kanyang sarili. So, ang hustisya ay napakalupit talaga kasi kung tutuusin, yung hawak mo na sa anesthesia, di ba, parang napakasarap na makita mong nakakulong yung gumawa ng ganun kasi karumal-dumal yun. Isang 5 years old, tapos ang hirap talaga sa kalooban natin na ganun ang sakitan ng isang 5 taong gulong na dapat iniingatan pa natin lahat kahit na hindi natin kamag-anak, di ba? Tapos malalaman mo, pinaril lang niya yung sarili niya. Tapos, parang nakuha mo ba talaga yung hustisya? Di ba hindi? Pero at least nawa panalangin na lang natin na yung mga lahat ng pamilya ng nagdadalamhati ngayon ay talagang mapag lampasan nila ito ng maayos. Higit sa lahat ay yung pagdadaanan pa nila ay kayanin nila kasi napakabigat po talaga na mawalan ng anak. Lalong-lalo na sa ganung klase ng pangyayari na kung tutusin kahit lamok ayaw natin talagang padapuan ng ating anak. Kaya nga siya nag-abroad para sana mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak niya. Kaso, ayun nga talaga may mga taong ganito, ganyan. So, ganun po ay nangyari. So, ayun lamang po ang mababalita ko na makakauwi na po at congratulations po Ma'am Jaylin, makakauwi ka na at least makita mo sa huling hantungan yung iyong anak. At yun lang talaga masaya. At sa totoo lang, ramdam ko yung nararamdaman mo kahit hindi kita kilala, babalitaan lang kita. Pero alam mo ba yung nanay din kasi ako tapos napakabigat na akala mo hawak mo na yung hustisya kasi sumuko siya, nahuli siya ng mga pulis pero babarilin niya yung sarili niya ng gano'n lang. Parang hindi dapat, 'di ba? Parang ang sarap pa rin makita na nakakulong sana siya kaso yun na talaga yung nangyari. So, yun, mag-move on na lang din tayo. Alam kong hindi ganun kadali, ma'am. At higit sa lahat, hindi talaga ganun kadali. Hindi talaga, wala akong masasabi pang hihigit pang salita ko. Siyempre, makikiramay sa'yo. Higit sa lahat ay kaya mo yun. Kakayanin mo. Para sa mga asawa mo, pamilya mo pa na umaasa sa iyo at nakikiramay po at higit sa lahat ay laban lang sa buhay.